We tried our very best na ibalik ang mukha ni Miss Denise. And since sahita natin siya kinuhanan ng balat, some marks like her mole were transferred to her face also. Nagkaroon po ng allergic reaction sa gamot si Denise, kaya medyo nangitim po yung balat. Hindi na po natin ibalik ang dati niyang mukha. And her voice also changed dahil damage po ng vocal cords dahil sa tagal niya sa ventilator. Kasalanan din to ni Tata! Sisirain ko rin yung buhay mo! Sis, thank you so much for staying by my side. Kasama pa rin naman kita eh. Venice? You look different. Wala pa rin magbabago. I'm sure eventually makakalit ni Chief ang may kasalanan nito sa'yo. Alam niyo po, sobrang swerte ko sa anak ko. Mahal na mahal ko si Tata. Kahit hindi ko siya tunay na anak. Nay? This is the first time na lalabas ang anak ko after that acid attack sa mukha niya. My daughter, Venice. This is the new me. Ako pa rin ang nag-iisang Venice. Hermoso Palma. Salamat po. Bili ulit kayo ng batchoy bukas, ha? You're welcome. Thank you din. Ay, mga miss, ano bang pinapanood nyo dyan na tutok kayo, ha? Eto kasi si Binis, yung kamukha mo dating artista Tata. Tingin. Nagbago yung tsura mula nang mabuhusan ng asido. Oo nga, oo. Nagbago nga itsura. Tignan mo, oh. This is the new me. Ako pa rin ang nag-iisang Venice. Hermoso Palma. Parang mas sumama lalo ang ugali. Ay, parang mas tumanda, no? Grabe kapit niya sa asawa, no? Malamang malalaos na kasi yan. Pero alam mo ba, nabalita noon, masama talaga ugali niya. Kaya nga, tapos nagbago ng itsura, kaya kakapit sa asawang mayaman. Talaga, oh, diba? Diba? Grabe. Okay ka lang, anak? Oo naman po. Uy, halika na. Nasa magbe. Tata, si Kuya Daboy, pinabarangay. Kinuwig ng mga tao doon. Ha? Ano? Tara na! Tara na! Sandali! Kumalma kayo! Sandali! Sandali! Kayo ang problema dahil mga pamilya kayo ng scammer! Manloloko! Teka lang po! Teka na, sandali! Sandali lang, ha? May patunay ba kayo na scam yung pinasukan ninyo? Huwag niyo sasaktan. Napanood sa balita. Ayan, Kap, oh. Panoorin niyo. Ayan. Kap, lumabas siya. Nandun kami sa palengke habang inaantay namin yung kasosyo niyang daboy na yan. Kasalukuyang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang negosyanteng si Manny Palamos at ang kanyang kasosyong si Rudy Magbanwa matapos mapag-alaman na walang lisensya ang More and More Incorporated para mag-operate bilang isang multi-level marketing company. Kita niyo? Ayan, oh. Diba? Tinatayang 2 milyon ang kanilang nakulimbat mula sa lahat ng kanilang mga na-recruit. 2 milyon, ha? 2 milyon! Oh. Ano na? Oh, ayan, Kap, malinaw narinig nyo. Rudy Magbanwa. Si Daboy yun eh, ha? Ano yung sinasabi ka lang ng Palibhasa kasi, alabong baro ako pagdating sa'yo. Kaya pati ako naloko mo. Akala ko mapagkakatiwala kita. Inutang ko lang yung pera na yun. Totoo ba to? Francis, what is this new hiring na nakita ko sa memo kanina? Are you looking for a new executive assistant? What happened at the previous ones? Mama, Sir Goff, nakahanap na ng trabaho sa Canada si Olive. And her replacement was she resigned. Na-aksidente yung anak, so kailangan pa niyang alagaan. So you have to look for a new assistant. Ang dami mong upcoming business meetings and you can't handle it all. I'll talk to Charlie ng HR.
Baka meron siyang pwedeng i-promote. Makinig, tek-tak! Sabay-sabay kayo eh! Hindi ko kayo maintindihan eh. Ano bang gusto niyong mangyari ngayon? Kap, ang gusto lang naman namin, ura-urada ngayon mismo, ibalik niya yung puhunan namin. Eh kung kami mapayag na hindi siya mangangako na hindi niya babayaran! Ibalik mo! Teka lang! Kumalma nga kayo! Kaya nga po! Ibabalik naman namin yung pera ninyo eh. Huwag niyo siya sasaktan. Eh siguraduhin niyo lang. Pero yan ang gusto kong kausap oh. Madali kausap. Hindi ka tulad nito eh. O, sige, ganito ang gagawin natin ha. Lahat ng mga nandito, isulat niyo yung mga pangalan niyo. O, ilisan niyo yung mga pangalan niyo. At si The Boy gagawa ng sinumpaang salaysay kung saan mangangako siya na ibabalik yung mga pera niyo. Ayos pa tayo doon? Okay po. Sige po. Sige. Ahil! Kap. Lista mo dyan yung mga pangalan nila ha. Sige, Kap. O, ako muna! Kami muna! Hindi, kayo muna! The Boy, ito, gumawa ka ng salaysay mo na ibabalik mo sa kanila yung mga pera nila, ha? Magyan na muna kayo, ha? Tayo na, wala sa mag-decide nyo. Dali, ano? Okay, may mabalik ah. Kapag-alala ko yan, The Boy. Yung dapat na pang-tuition ko dun sa culinary school, yun yung papabayan dati sa kanila. Lalampasan natin to. Alam mo anak, itong mga reklamo sa'yo sa barangay, kaya naman natin gawa ng paraan to. Pero anak, 2 milyon? Yung ibinyalita na nasa pangalan mo, anak. Paano mo naman nagawa yun? Napakalaking pera yun. Nay, malinis yung konsensya ko. Hindi ko naman alam na maloloko ng ganito ni Manny. Hindi ko naman alam na scam pala yung ginawa ko. Mahirap maging mahirap, Nay. Ang hirap na walang pinag-aralan. Lagi na lang nauuto. Sa pamilya natin, ilang taon na rin akong pabigat, ah. Gusto ko lang naman makatulong, eh. Ikaw, Tata. Ikaw na lang lagi gumagawa ng paraan sa atin. Ako, wala naman akong ginagawa, eh. Hindi ko alam kung nakatulong ako o nakaperwisyo ako, eh. Patawarin siyo na ako. Hindi ko naman gusto yung ginawa ko, eh. Nakaperwisyo, ah. Special ka sa amin. Kung ano man yan, wala nang pasa natin yan. Pera lang naman yan, eh. You know what, love? I can be your perfect executive assistant. I mean, wala naman ako masyadong offer sa taping ngayon. And imbis na magmukmok and mag-waste time, I can just work. Ikaw? EA ko. Are you sure?
Why not? I mean, I can communicate well. I'm a people person. I can command the English language well. What more can you ask for? But Venice, what do you know about business? Sir Golf, nakapagtapos po ako ng business course at napagsabay ko po yung pag-aartista at pag-aaral. And besides, I really want to help out the family and do my share as Francis's wife. Very well. What do you think, Francis? Well, wala namang masamang pagbigyan natin si Venice. Thank you so much, love. Gusto ko talaga makabawi sa'yo. I mean, matagal ako nawala ng oras sa'yo. And this time, ikaw naman yung aasikasuhin ko. Panginoon, bigyan niyo po sana kami ng lakas para malagpasan po namin at mga problema namin. Sana tulungan niyo po kami, lalo si Negwapa at si Kuya Daboy po. Napakabait po ni Kuya Daboy. Pagmahal po siya. Kaya sana po, tulungan niyo po kami na hindi po makulong si Kuya Daboy. Lord, everything's going well. Naayos na ang negosyo. Kasama ko na si Venice. Pero hindi ko po alam kung bakit ang bigat pa rin ang loob ko. It's like something's missing. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Lord. Please, tulungan niyo po. Guide me. Sir Francis? Tata? Sir Francis? Anong ginagawa mo dito? Tata, are you okay? What's wrong? At okay lang po ako. Dito din po pala kayo nagsisimba. Napadaan lang. I had some free time today, so naisipan ko magsimba muna ako. I've been pretty busy lately. Ikaw? At nagsimba lang po ako kasi pasalamat ako dahil natuloy yung kidney transplant ni Negwapa. I'm glad to hear that. Mabuti naman na recovering ng nanay mo. Tata, what's wrong? Kilala kita. Alam ko pag may problema ka.
Gulo kasi naisip ko, sir, eh. Dami kasing problema. Okay nga yung kidney transplant ni Nay Guapa, pero ganun pala yun, no? Kahit madami kang pera, bilis pa rin talaga maubos ng pera. Tapos ngayon, naghahanap ako ng trabaho, dagdag kita. Kamusta yung mga ina-applyan mo? May mga in-applyan na po ko, tapos applyan pa. Kaso hirap po kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Kaya hindi nila ako kinukuha. Eh, hindi ka naman pihikan sa trabaho, di ba? Meron kasing opening sa kumpanya as an office assistant. If you want, I can refer you to HR. I'll personally vouch for you. Alam ko naman na masipag ka at masigasig sa trabaho. Pero, sir, panigurado magagalit si Ma'am Margaret saka si Ma'am Denise. Tata, ayoko nilang bumalik sa mansyon. But you need a job. And besides, tapos na yan sa mga family matters namin. And totoo nga, may opening talaga sa kumpanya. And I know you're qualified for the job. Sige po, sir. Kakahiyaman po, pero... Sige. Natanggapin ko po yung trabaho. Salamat po. Ano tong naririnig ko? Magtatrabaho si Tata sa kumpanya? Ma'am Venice? Yes. Ako to. Ang asawa ni Francis. Venice. Hindi mo talaga titigilan ang asawa ko? Venice, please. No, Francis! You are not hiring her. Hindi pwede. Ano naman yung gagawin ng babaeng to sa kumpanya, ha? Magbebenta ng ulam? Magdadala lang yan ng katsipan. Ma'am Denise, marami na po kung kaya ibang gawin eh. Hindi lang po magbenta ng batchoy. Good thing sinamahan ko si Francis para magsimba. Pero iba ka talaga, Tata. Nananadya ka talaga. Sinusundan mo talaga yung asawa ko kahit magsimba, ha? Ganon ka na ba kadesperada? Hindi po. Sumakto lang na dito ako nagsimba eh. Tapos dito na siya nagsimba. Huwag ka magsinungaling. Nasa simbahan tayo. Venice, tama ka. Nasa simbahan tayo. This is not the right place para mag-tantrums ka. Wala kaming ginagawang mali ni Tata. I'm trying to help her kasi kailangan niya ng tulong. Nauflagyan mo pa yun ang mali siya. That's your fault and not hers. Pasalamat ka na sa simbahan tayo. Are you insulting me, Francis? Tutulungan mo talaga yung tatang yon? You know how much I hate her. Tapos, ipapasok mo talaga siya sa kumpanya ng pamilya natin, ha? Pinapersonal mo si Tata. Look, if nag-away kayo o nagka-issue kayo before, ang tagal na nun. Everyone has moved on except for you. Naayos ko na ang lahat, ikaw na lang ang hindi. Now, I don't understand why hanggang ngayon, galit ka pa din kay Tata. How can I move on? Sinira niya yung buhay ko! Sinira niya yung mukha ko! Huh? Anong kinalaman ni Tata sa pagkasira ng mukha mo?
Kailangan wasakin natin ang muka ni Tata. I mean, my entire life changed when Tata entered our lives. And I don't like her. I don't trust her. Manloloko yung babaeng yun. Hindi ganong klaseng tao si Tata. Oh, really? Eh, nasa news nga yung kapatid niya, di ba? He scammed a lot of people. Nasa dugo ng pamilya nila ang mang-scam. Mga manloloko sila. Kaya kung ako sa'yo, Francis, mag-ingat ka sa Tata na yun. Lahat ng tao magkaiba. At kilala ko si Tata. Kaya ako nga siya pinasok sa kumpanya because I know she's a right fit for that job. And she needs help. Labas na ako. Labas na tayo sa mga problema ng pamilya niya. I'm just warning you. Hiring that Tata will be the worst decision of your life. Bait-baitan lang yan, ah. Pero sa huli, lalabas din yung sungay niya. Wow! Sus, Ginoo! Ang laki pala talaga ng kumpanya ni Sir Francis. Excuse me po. Ako po si Roberta Magbanwa. Unang araw po wala pa po akong company ID. Okay. Bigyan na lang muna kita ng visitor's pass. Then, maglista ka na lang din dito sa logbook. Thank you. Ay, lista na lang po kayo dito. Wow! Ay, tagtagali. Wow! Wallet yung gamit nila? First time ko makita yun, ah. Din. Ayaw. Kuya, May problema? ba't ayaw po ng wallet ko? Gamitin niyo po yung binigay sa inyo na visitor card. Access card din po yun, ma'am. Ito? Opo. Ba't sa kanila wallet? Kasi ma'am, kahit ipasok niyo yan sa pitaka niyo, matitik pa rin yan ang sensor natin, ma'am. Ah, we? Pwede yun? Opo, ma'am. Try niyo, ma'am. Try niyo po. Lagay ko sa loob. Pitaka, ma'am. Tap niyo, ma'am. Thank you, kuya. Kailan talaga nasa loob? Oo. Amazing. Di ba, ma'am? Thank you. Napakatonta talaga. Grabe mo pa, Manol. Wow. Galing. Tabi! Tabi nga, sabi, di ba? Sasabay ka talaga sa amin? Walang sumasabay pag ako yung sumasakay sa elevator. Tandaan mo yan, ah. Ay, bongga, pambihira. Ang luwag-luwag na elevator. Di ba ako pinasabay? Te, late na kuya. Pero sumasakay na elevator kapag okay na dito, ha? Eh, di ba gagdan ako? Oh.
Ay. Hindi ko dapat sumuko. Kaya ko to. Kaya ko to. Sir? Tata! I need 10 copies of these. Ang dami ko kasi pong ginagawa. Baka hindi ko rin po matapos agad yan eh. Gumawa ka ng paraan para hindi ako mabuisit sa'yo. Hindi ako pwede antukin. Hoy, Tata, ipagtimpla mo na rin kami ni Charmaine ng kape. Kape niyo po. Pasensya na po kayo. Dinalisod niyo ako eh. Ano ba yung sisisihin mo, ha? Kahit yung mga importanteng dokumento na dumihan dahil sa'yo. Ito yung binigay ni Miss Charmaine tapos pinirmahan pa ni Ma'am Venice, oh. Di kaya ito yung modus ni Ma'am Charmaine tsaka ni Ma'am Venice?